Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters in Islam. At sa mga hindi po Muslim, magandang araw po sa inyong lahat. So, ang tatalakayin ngayon ay yung shirk na nakalagay sa Biblia. So, sa Biblia po muna tayo ngayon. Ito pong video na to ay para sa mga non-Muslim. Prioritize for non-Muslim dahil isang tao po yung nag-request nito na gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia. So, may nagtatanong na bakit daw ginagamit naming mga Muslim ang Biblia kung sinasabi namin na ito ay kasinungalingan. So, kaming mga Muslim, hindi po lahat ng sinasabi ng Biblia ay pinasisinungalingan namin. Kapag ang sinasabi ng Biblia ay pinatunayan sa Islam, napatunayan sa Quran, ito po ay maari naming paniwalaan. Sapagkat ang mga naunang kasulatan, yung Torah na ibinigay kay Moises sumakanyang kapayapaan, yung Salmo na ibinigay kay David sumakanyang kapayapaan, at yung Ebanghelyo na ibinigay kay Jesus sumakanyang kapayapaan ay wala ng original. So, ang bakas na lamang ng mga kasulatang ito ay yung nasa Biblia. Pero mangilan-ilang bersikulo na lamang dito sa Biblia ang pawang may katotohanan. No? So, hindi namin sinasabi na lahat ng words na nandyan sa Biblia ay mali at kasinungalingan, no? Subalit kung ito ay napatunayan sa Islam, ito po ay maaari naming paniwalaan. Ngunit kung ito ay walang patunay, no, hindi tumugma sa Islam, ito po ay hindi namin maaring paniwalaan sapagkat sinabi ng Diyos, no, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran 5 verse 48 suratul Maidah, at ibinaba namin ang aklat sa iyo ng may katotohanan bilang patunay sa mga naunang kasulatan dito. No, ito yung mga naunang kasulatan, ito yung Torah, yung Ebanghelyo at yung Salmo. At bilang pamantayan sa mga ito. So, ang Quran ibinaba hindi lamang para sa patnubay sa aming mga Muslim, kundi ito ay bilang patunay doon sa mga naunang kasulatan. So, ibig sabihin, bilang pamantayan sa mga ito. Ibig sabihin, pamantayan dito, kung yung sinasabi ng Biblia ay tumugma, no, sa Quran o sa Islam, it means na pwede namin itong paniwalaan. Pero kung ito ay walang tugma, no, sa Islam, hindi po namin ito pwedeng paniwalaan. Katulad na lamang ng paggawa ni Jesus, no, sa kanyang kapayapaan, ng alak, no? Ayon sa Biblia, ang unang himala ni Jesus sa kanyang kapayapaan ayon sa Juan 2 verse 9. Dito, sa bersikulong ito, pinaniniwalaan ng mga non-Muslim na ang unang himala ni Jesus ay ang paggawa niya ng alak mula sa tubig sa isang kasalan sa Kanaan sa Galilea. Subalit, ito ay hindi pinatunayan ng Quran, sapagkat ang unang himala ni Jesus sa kanyang kapayapaan ayon sa Quran 19, no, verse 28 to 30, Surah Maryam, sinasabi rito na nang si Jesus ay sanggol pa lamang, siya ay nagsalita, no? Nung pinaratangan ang kanyang ina ng mga Israel noon, no, na siya ay masamang babae, no, sapagkat siya ay nagsilang ng isang batang sanggol na walang ama, no, at yan ay si Jesus. So, instead na magpaliwanag si Maryam sa kanyang kapayapaan, ay itinuro niya ang kanyang anak. So, si Jesus sa kanyang kapayapaan, miraculously siya ay nagsalita. At ang sabi niya, katotohanan, ako ay sugo ni Allah at ipinagkaloob niya sa akin ang Ebanghelyo at ginawa niya akong propeta. At anong sabi ng mga Israel? Ito ay isang malinaw na salamangka. So, hindi nila pinaniwalaan yung pagsasalita ni Jesus nung siya ay sanggol pa lamang. So, katulad niyan, hindi po namin pwedeng paniwalaan na ang unang himala ni Jesus ay ang paggawa ng alak, sapagkat ito ay hindi pinatunayan sa Islam. So, simulan po natin yung idolatry. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Sasabihin ko lang yung mga verse, no, yung mga chapter and verses
Tapos mamaya ibibigay natin yung quotation inshallah. Okay. Simulan natin sa King James Version. Isaiah 44 verse 9 to 20, Galatians 5 verse 19 to 21, Deuteronomy 6 verse 9 to 13, Psalms 135 verse 15, Psalm 16 verse 4, Leviticus 19 verse 4, Colossians 3 verse 5, Jeremiah 11 verse 12, 1 Corinthians 10 verse 14, 1 John 5 verse 21, at Exodus 20 verse 3 to 6. So, ibigay po natin yung ilang quotation, no? Ayon sa 1 Corinthians 10 verse 14, wherefore, my dearly beloved, flee yourselves from idolatry. At ayon naman sa 1 John 5 verse 21, little children, keep yourselves from idols. Leviticus 19 verse 4, turn you not unto idols, nor make yourselves a molten god, for I the Lord your God. At sa Colossians 3 verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, inordinate affection, uncleanness, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. At ganoon din naman sa Exodus 20 verse 3 to 6. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness, or anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I the Lord your God am a jealous God. At ayon naman, no, sa Christian Bible, Isaiah 42 verse 8, Peter 4 verse 3, Ezekiel 6 verse 9, Exodus 20 verse 23, 2 Kings 17 verse 35, at Deuteronomy 5 verse 7 to 9. So, ibigay natin yung ibang quotations. Isaiah 42 verse 8, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, ang aking kaluwalhatian na hindi ko ibibigay sa iba, na ang aking kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ganon din naman sa Exodus 20 verse 23, huwag kayong gagawa ng ibang Diyos na iaagapay sa akin. At ayon naman sa Deuteronomy 5 verse 7 to 9, no, katulad din siya kanina ng Exodus 20 verse 3 to 6, Tagalog lang siya. Deuteronomy 5 verse 7 to 9, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ni huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng anumang kawangis o larawan ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man lamang sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin. So, dito sinasabi ng Diyos na hindi tayo maaring sumamba sa mga Diyos-Diyusan, rebulto, larawan, o kung ano-ano pang mga imahe na inukit ng tao o gawa ng tao. No? Pinagbabawal din ng Diyos na tayo ay magsilbi, no, sa iba bukod pa sa Kanya. Katulad na lamang ng ginagawa ng iba na pag nagpunta ng libingan, nag-aalay sila ng kung ano-ano doon, no? Pagkain, inumin, at nagsisindi ng mga kandila, bulaklak, kung ano-ano pa noon. Ito ay uri ng pagtatambal sa Diyos, dahil ang anumang pag-aalay mo sa iba bukod pa sa Diyos ay uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So, sa Arabic, ito ay tinatawag na shirk. Okay? So, ang sabi ng Diyos, sapagkat ako ay mapanibuguin. Ano mapanibuguin? Seloso. Seloso ang ating Diyos. Bakit? Example, mayroon kang anak, pinag-aral mo, no, pinalaki mo, at nung nakatapos na siya sa pag-aaral niya, no, at nagkaroon na siya ng trabaho, kumikita na siya, no, iba ang kanyang sinusuportahan, ibang kanyang tinutulungan, at hindi kanya kinikilala bilang isang magulang niya. So, ano ang iyong mararamdaman? So, for example naman, another example, kung ikaw ay kumuha ng alipin, no, at ang alipin na ito, ikaw ang nagpapasweldo, no, ikaw ang gumastos lahat para sa kanya, no, para makuha mo lang siya. Pagkatapos, ang alipin na to, hindi ikaw ang kanyang pinagsisilbihan. No? Iba ang kanyang pinagsisilbihan, pero ikaw ang nagpapasahod sa kanya. No? So, ano yung mararamdaman mo? 'Di ba? So, ganun din po 'yon. Okay? Samantalang mahigpit ring ipinagbabawal sa marangal na Quran ang pagsamba sa iba pa bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa Quran 39 verse 2, Surah Az-Zumar, sinasabi rito na, wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budullaha mukhlishan lahuddin.
At katotohanan ipinahayag namin sa iyo ang aklat ng katotohanan kahit sambahin si Allah at sa kanya lamang ang relihiyon. Ganon din naman sa Quran 11 verse 26 surah Hud, sinasabi dito na alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adaba yawmin alim. At huwag kayong sumamba maliban kay Allah, tunay na ako ay nangangamba sa inyo para sa pagdurusa sa isang masakit na araw. Ganon din naman sa Quran 16 verse 36 surah An-Nahl, sinasabi rito na laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. At nagpadala kami ng mga sugo sa lahat ng pamayanan na nag-uutos na sambahin ninyo si Allah at iwasan ninyo ang mga Diyos-Diyusan. Ayon naman sa Quran 7 verse 73 Suratul A'raf, sinasabi rito na u'budullaha wa ma min ilahin sambahin ninyo si Allah at wala na kayong iba pang Diyos maliban sa Kanya. Bibigkasin naman po natin yung mga wika ng Diyos, no, o yung mga pahayag niya, no, sa Biblia na bilang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. No? Dito bumigkas siya ng ilang mga katangian niya. No? Simulan po natin. Ayon sa Hosea 11 verse 9, sinasabi rito ng Diyos na sapagkat ako'y Diyos, hindi tao. Ayon naman sa mga bilang 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling o anak ng tao na nangagsisisi. Sa Genesis 6 verse 3, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat sila'y laman. Ayon naman sa Isaiah 44 verse 24, ako ang Panginoon na siyang gumagawa ng lahat ng mga bagay na mag-isang nagladlad ng langit at naglatag ng lupa. Ayon naman sa Isaiah 45 verse 5, ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Ayon naman sa Isaiah 45 verse 18, at ganito ang sinabi ng Panginoon, na siyang lumikha ng kalangitan at nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Ako ang Panginoon at walang iba. Ayon naman sa Isaiah 47 verse 10, at walang nakakakita sa akin. Ayon sa Juan 4, na ang Diyos ay Espiritu. No? Sa Lucas 24 verse 39, sinasabi ni Jesus sa kanyang kapayapaan na ang Espiritu ay walang buto at walang laman. No? Kaya naman ang Diyos ay hindi maaring magtaglay ng kasarian. So si Jesus may buto at may laman at siya ay mayroong kasarian. So ayon naman sa Juan 5 verse 37, kailanman ang Diyos ay hindi niyo nakita ang kanyang anyo o narinig ang kanyang tinig. No? Ayon naman sa Mateo 4 verse 10, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At ayon naman sa Isaiah 43 verse 11, sapagkat ako'y Diyos at liban sa akin ay walang tagapagligtas. At ayon sa Psalms 121 verse 4, ang Diyos ay hindi natutulog. Sa Mateo 8 verse 23, si Jesus ay natutulog. Naman sa Isaiah 46 verse 9, sinasabi dito na sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. At ang Quran 112 verse 1 to 4, Suratul Ikhlas, ay sumang-ayon dito. Sabihin siya si Allah ang nag-iisa, ang sandigan ng lahat. Siya ay hindi pinanganak at hindi nagkaanak at siya ay walang katulad. At ganoon din sa Quran 42 verse 11, Surah Ash-Shura, sinasabi rito na at siya ay walang anumang bagay na katulad. Laysa kamithlihi shay'un. Ayon naman sa 1 Timothy 6 verse 16, sinasabi rito na at siya lamang ang walang kamatayan, no? Walang kamatayan. So si Jesus, no, pinaniniwalaan nila na siya ay namatay. So hindi siya maaring maging Diyos sapagkat ang Diyos ay walang kamatayan. At sinasabi pa rito na at siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na hindi malapitan at walang nakakakita ni numan. Walang nakakakita ni numan. So si Jesus ay nakita at nakausap pa mismo ng mga tao, no? At sinasabi rito na siya ay nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Ayon sa Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, no, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay nagsagawa ng Al-Isra wal Mi'raj, no? Ang ibig sabihin nito ay yung mahimalang paglalakbay niya patungong langit, no? At nung siya ay nakabalik na, no, sa Madina, I forgot Madina or Makkah, no, nakalimutan ko. So, tinanong siya ng mga tao, ya Rasulullah, nakita mo ba ika si Allah? No? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, paano ko makikita si Allah? Siya ay nababalutan o siya ay nakahijab ng liwanag. So ito po ay
may katotohanan na ang Diyos ay nababalutan ng liwanag. So ngayon naman, bigkasin natin yung mga bersikulo na si Jesus ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang tao o sugo at propeta ng Diyos. So simulan natin. Ayon sa John 12:50, sinasabi dito na even as the Father said unto me, so I speak. So bigkasin mo natin yung isang line, yung unang line, no? At nalalaman ko na ang kanyang utos ay ang buhay na walang hanggan. At ang anumang bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi ng aking Ama. At ayon naman sa John 12:49, sinasabi rito na, the Father which sent me, He gave me a commandments what I should say and what I should speak. So sinasabi rito na, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sa akin, bagkus sa Ama na siyang nagsugo sa akin, na siya mismo ang nagbigay sa akin ng pag-uutos kung ano ang dapat kong bigkasin at kung ano ang dapat kong sabihin. So, ayon naman sa John 14:24, the words which you hear is not mine. Ang anumang salitang narinig ninyo ay hindi mula sa akin. Ayon naman sa John 5:30, I can of my own self do nothing, at wala akong magagawa sa aking sarili. At ayon naman sa John 10:29, the Father is greater than all. Ang Ama ay higit na dakila sa lahat. At ayon naman sa John 14:28, the Father is greater than I. Ang Ama ay higit na dakila sa akin. Kaya kung sinasabi nila na ang Diyos at si Jesus ay iisa at pantay, maling-mali sapagkat si Jesus mismo nagsabi na ang Ama ay dakila sa lahat, na ang Ama ay higit na dakila sa akin. Ayon sa John 8:28, at wala akong magagawa na ibang bagay kundi ayon sa itinuro sa akin ng Ama, siya na nag-utos sa akin ay palagi kong kasama. Hindi niya ako iniwang nag-iisa sapagkat palagi kong ginagawa ang mga bagay na nakapagpapalugod sa Kanya. Ayon naman sa Lucas 11:20, sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nakapagpapalayas ako ng demonyo. Ayon naman sa Mateo 12:28, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nakapagpapalayas ako ng demonyo. So si Jesus, He never claimed divinity. Palagi niyang sinasabi na ang mga bagay na ginagawa niya ay nagagawa lamang niya sa pamamagitan ng Diyos. No? Ganon din sa kanyang mga disipulo. Sinasabi nila, no, sa mga Gawa 2:22, no? O kayong mga lalaki ng Israel, pakinggan ninyong mabuti ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret ay taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na makababalaghan at makapangyarihan. Subhanallah. So, Jesus Christ never claimed divinity. Ayon sa Mateo 10:18, nang sinabi sa kanya, o mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang maabot ko ang buhay na walang hanggan? Anong sinabi niya? Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Itinuro niya ang Diyos. At kung siya ay tumanggi na tawaging mabuti, sa tingin nyo, papayag siyang tawaging Diyos? Kung sa pagtawag sa kanya ng mabuti, siya na ay hindi sumang-ayon, sa pagtawag pa kaya sa kanya ng Diyos, papayag siya? Of course not. Hindi siya papayag. No? At ayon sa Mateo 15:24, sinabi rito ni Jesus na, hindi ako isinugo kundi sa mga nakaligaw na tupa sa bayan ng Israel. Ayon sa Quran 3:49, Suratul Imran, at itinalaga namin siya bilang sugo sa angkan ng Israel. So, subhanallah, tugmang-tugma po ano. At ayon naman sa Lucas 4:43, sabi rito na kailangang ipangaral ko sa ibang bayan ang tungkol sa kaharian ng langit, sapagkat ako ay isinugo para sa layuning ito. At ayon din naman sa Lucas 13:33-34, sinasabi niya rito na nararapat na ako'y lumakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi naayon ng isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa inyong mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa inyo. At sa Marcos 13:32, sinasabi rito ni Jesus na siya ay walang kaalaman sa araw ng paghuhukom. No? At sa oras na yon o sa araw na yon, ay walang nakakaalam ni ang mga anghel sa langit o ang anak, kundi ang Ama. So, ibig sabihin, kung siya ay Diyos, dapat alam niya kung kailan magaganap ang araw ng paghuhukom. Ayon sa Juan
verse 40, sinasabi rito na, "Datapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na narinig sa Diyos." Taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na narinig sa Diyos. At ayon naman sa Juan 8 verse 42, hindi ako naparito sa aking sarili, kundi isinugo niya ako. At ayon naman sa John 17 verse 3 to 4, sinasabi rito na, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siya, nalalang baga si Kristo Jesus, no, na isinugo mo. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin dito sa lupa." So, yan po ay nagpapatunay, no, na si Jesus never claimed divinity. There is no any single unequivocal statement in the whole Bible, in the complete Bible, that Jesus said, "I am God, worship me," nor "My mother can be your intercessor, so you can worship her." So never. We cannot even read any single statement in the complete Bible that Jesus claimed divinity. Ayon sa Lucas 4 verse 24, sinasabi dito na walang propetang kinalugdan sa kanyang lupang tinubuan. At ayon naman sa John 4 verse 44, sinasabi rito ni Jesus, o kanyang kapayapaan, na walang propeta ang kinalugdan o may kapurihan sa kanyang sariling lupain. Ayon sa John 17 verse 21 to 22, sinasabi rito na sabi ni Jesus, ang kanyang mga disipulo ay ginawa rin nilang kaisa sa kanila ng Diyos. No? Sabi niya, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y isinugo mo. So, ayon naman sa Lucas 2 verse 21, sinasabi rito na, at matapos ang 8 araw upang siya'y tuliin, no? Si Jesus alayhi salam, no? Upang siya'y tuliin ay tinawag siyang Jesus. Ang Diyos ba ay maaring sumailalim sa proseso ng pagtutuli or circumcise? Of course not. Ang Diyos ay walang buto at walang laman, sapagkat sinasabi nga niya na siya ay espiritu. At nang si Jesus ay tanungin ng kanyang mga tagasunod noon kung ano ang pinakapangulong kautusan. Ayon sa Marcos 12, 28-30, sinabi ni Jesus, ang pangunahing kautusan, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon natin ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At ito po ay tumugma sa marangal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran 5 verse 72, Suratul Ma'idah, na si Jesus ay nagturo na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ang sinabi niya rito ay, Ya Bani Israel, abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Inna may yushrik billahi faqad harramallahu alayhil jannata wa ma'wahun nar wa malidhalimina min ansar. Na ang ibig sabihin, o ang kanang Israel, sambahin ninyo si Allah na aking Panginoon at inyong Panginoon. Sino man ang magbigay katambal kay Allah, tunay na ipagbabawal sa kanya ni Allah ang paraiso at apoy ang kanyang magiging tirahan, at walang makatutulong sa mga mapaggawa ng kasalanan o yung mga adh-dhalimin. Hanggang dito na lamang po. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ang anumang kabutihan sa bidyong ito ay nagmula kay Allah, at ang anumang kasamaan ay nagmula sa aking sarili.